Seryoso ako kapag sinabing di bagay ang mga barbaro sa sibilisadong mundo. Hindi ko rin alam kung kailan maintindihan yon ng iba. Ano nga ulit yung sikat na biro? Palaging sinisisi ng mga Muslim ang mga Hudyo sa lahat ng bagay. At sobrang nakakatawa na halos ayoko na itong gawing video. Pero nakita ko ang daming gulo sa social media. Kaya galit ang mga Muslim kay Lionel Messi dahil ipinakita niya ang pakikiisa o suporta sa Israel. Sige, sapat na yan. Sapat na yan para gumawa sila ng masasamang conspiracy theories. Alam nyo, pinalabas ng Argentina ang Egypt, kaya out ng Egypt. Pero tingnan nyo kung paano umasta ang mga barbaro. Itong coach ng Egypt, todo galit sa alamat ng laro, si Lionel Messi. Panurin nyo ito. Kailangan niyang, ano? Ano yun? Ano bang nangyayari? Tingnan mo, puro insecure na yabang ang mga to. Mga tangga. Hindi nga nila kayang ipagtanggol kahit ano. Hindi nga nila kayang ipagtanggol ang mga bansa nila. Kaya ganyan. Tingnan mo. Tingnan mo to. Nasaan ang tapang niya sa Gaza? Punta kayo sa Gaza. Ito ang dahilan kung bakit mahal ko ang Israel. Hindi ko kayang itigil ang pagmamahal ko dito dahil sila lang ang bansang marunong humarap sa mga barbaro. Ayos, Israel. Ayos. Lahat ng ginagawa mo, Israel, mahal kita. Panurin mo to. Panurin mo ang mga siraulong to na nagwawala. Sinasabi nilang kasalanan ng mga Zionista at ng Israel ang pagpapatalsik sa Egypt. Natalo kayo ng patas, mga talunan. Ginawa lahat para ibigay ang panalo sa prinsesa ng FIFA. Yung masugid na Zionista na nagpa-picture sa Western Wall kasama si Benjamin Netanyahu. Oh, Ninakawan nila ang Egypt ng larong ito para sa isang tuta ng mga Zionista. magaling. Tingnan mo, nag-tweet ako. Sabi ko, di ko alam kung may kinalaman ang mga Zionista sa panloloko sa Egypt. Pero kung meron, mas mahal ko pa ang mga Zionista. Zionista at Messi. Puno. Mahal kita. Tingnan mo ito. Pakyu sa Zionismo. Pakyu kay Messi. Ikaw talagang Ehipsyo. Alam mo ba, nag-apply siya ng asylum sa Amerika dahil nangganganib ang buhay niya sa Ehipto. Pero ngayon, todo suporta pa rin siya sa Ehipto. Bakit hindi natin mapatapon ang mga ganito? Itong Palestine News Network sinasabing Zionistang negosyo ang FIFA. Palayain ang Ehipto mula sa Mossad. Hindi. Magaling. Magaling. Salamat FIFA kung kayo ang gumawa nito. Salamat mga Zionista kung kayo ang gumawa nito. Salamat Israel kung kayo ang gumawa nito dahil karapat-dapat itong makita. Manoorin ang kanyang live na reaksyon. Tingnan mo siya ang mukha niyang baluktot. Ang puting bola, mahusay na pasa papalabas sa gilid. Anong nangyayari sa ilong niya? Diyos ko, tingnan mo siya. Kalokohan. Bakit ka nagpapanggap na hindi mo gusto, tol? Alam naman nating lahat na bakla ka. Diyos ko. Gustong-gusto niya yan. Hindi. Gusto niya na yung isang nasa likod niya. Siya ang pasibo. Taking! Diyos ko. Diyos ko. Habibi, tingnan mo siya. Ilang araw na ang nakalipas. Noon, sinabi niyang, magiging Muslim ang buong Amerika. Bro, ayon sa'yo, ginapi ka ng munting Israel. Ayos, Israel. Kung niloko mo sila, yo. Umalis ka na. Yo, tungkol sa pustahan sa sports. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko kayayo. Magaling, Messi. Ginulo sila ni Messi. Magaling, Messi. Tingnan mo siya. Ipapakita ko pa ang isa pang payaso. Tingnan mo ang payasong to. Bassem Youssef. Inamin pa niya na nagsinungaling siya sa palabas ni Piers Morgan para lang makuha ang simpatya ng publiko. Inamin niya talaga ito sa harap ng kamera. Alam niyo, binibigyan niya ng dahilan ang mga teorya ng sabuatan na parang lahat ay pinapadali para sa taong to. Hindi ko yun paniniwalaan kasi para sa akin, siya ang pinakamagaling sa lahat ng panahon. Pero pagdating sa kanya, hindi. At na yon, personal na ito. Ngayon, pagdating sa Ehipto. Tignan mo siya. Paalisin niyo siya. Ipa-deport niyo siya sa Ehipto. Lumipat siya sa Amerika at sinabing, delikado ang buhay ko sa Ehipto. Gusto kong patayin ang sarili kong mga kababayan. Pero heto siya ngayon. Lumuluhod sa harap nila. Binibigyan sila ng BJ. Naniniwala ako sa bawat teoryang konspirasyon. Siyempre, naniniwala ka. Pinapapadali niyo ang trabaho niya. Ayos yan. Alam mo, gusto ko talaga.
Gusto ko talagang maging totoo ang mga conspiracy theory na yan para lang mainis ka. Wala akong pakialam. Gusto ko talaga. Gusto ko talagang maging totoo yan. Kahit anong conspiracy theory na iniugnay nila sa Israel o sa mga Hudyo. Mga pare, sa tingin ko dapat angkinin natin yon. Sa tingin ko, dapat nating angkinin yon dahil nakita natin paano kayo natake ng woke right. Wala silang suporta. O na rin ang woke right tulad din na Nick Fuentes, Alex Jones at mga tao ni Candace Owens. Pero ayos pa rin tayo. Nandyan pa rin ang Israel. Ang malaking karamihan sa gitna ay talagang papanig sa Israel. Oo, maaring wala silang pakialam noon. Oh, walang gustong may mga bumbang bumabagsak sa mga bata at napapasabog ang mga bata, bla bla bla. Oh, kuno. Pero sa mas malawak na pananaw, karamihan sa gitna ay magigising at marerealize ang demonyong kalaban natin. Gusto tayong katayin ang mga taong ito. Gusto nila pugutan ng ulo. Gusto nilang sakupin ang Amerika. Gusto nilang sakupin ang UK. At sa huli, mapagdatanto ng mundo ang sakit na nararanasan ng Israel. Ito ang dahilan kung bakit di pa ako nakapunta sa Israel. Wala akong espiritual o emosyonal na koneksyon sa Hudaismo o Sionismo. Hindi ko talaga pinansin o inintindi yon. Pero bakit ako nagmamalasakit at sumusuporta sa Israel? Bakit maraming tulad ko ang sumusuporta sa Israel? Gaya ni na Pauline Hanson, Tommy Robinson, mga woke na kanan, dulong kanan, rasista, at syempre ang dulong kaliwa, mga woke na baliw sa kaliwa. Bakit nila kami inaaway dahil gusto namin ng Israel? Gusto naman nila lahat tungkol sa amin maliban doon. Galit sila sa katotohanang sumusuporta kami sa Israel dahil tangga sila. Hindi nila maintindihan na naunawaan namin ang sakit ng Israel dahil ang Israel ang nasa unahan ng laban. Madalas kong sabihin sa UK, mangyayari ang gulo. Pero ang Israel talaga ang bansang nasa unahan ng laban. Ang Israel lang ang tanging bansa sa mundo. Maliit man ito, na siyang tanging bansa na alam kung sino ang kalabang hinaharap natin. Itong mga barbaro na to, puputulin nilang ulo natin sa gitna ng kalsada kung kaya nila. Kaya saludo ako sa iyo, Israel. At kaya ako sinasabi, alam mo, angkinin mo yan. Angkinin mo. Oo, kontrolado ng mga Hudyo ang media. Oo, kontrolado ng mga Hudyo ang sistema ng pananalapi sa mundo. Oo, totoo yan. At anong gagawin mo? Oo, kontrolado rin namin ang FIFA. At anong gagawin mo? Giniban nila ang Gaza at ginawang paradahan. Anong gagawin mo? Umiyak, magreklamo, at dumaing. Walang may pakialam. Layas ka na. Ang penalty, ang Pareho? parehong laro na panalo ka sa digmaan sa loob ng 5 minuto. Nangyari rin sa kabilang panig ng bagay. Sige. Alam niyo mga tol, diretso na lang. Naniniwala talaga ako sa mga conspiracy theory. Ang galing ng Egyptian team, mahal ko kayo. Mahal ko kayo mga tol. Hindi kayo direktang naagrabyado ng Israel. Hindi direkta, pero napahama kayo. Tingnan niyo to mga tol. Si Zoran Mamdani, pati siya nakisali. Kailangan niya raw dahil may mga Sudanese, Somali at Aprikano sa Australia na sumusuporta sa Egypt. Pero anong koneksyon niyo sa Egypt? Sinusuportahan nila ang Morocco. Ano bang relasyon niyo? Sumusuporta sila sa Turkey. Ano bang koneksyon niyo? Ipapaliwanag ko ang koneksyon nila sa mga bansang ito. Kahit wala silang pisikal o espiritual na ugnayan sa mga bansang ito, may espiritual pa ring koneksyon. Lahat sila ay Muslim. Yun lang, ang mga Muslim ay nagkakaisa kahit anong mangyari. Kung kaya nilang magkaisa sa lupa nyo, bakit hindi magkaisa rin ang lahat ng bansa sa kanluran? Kaya nga, hindi ako nanonood ng soccer o football. Pero susuportahan ko ang Pransya kontra Morocco. May iba ring dahilan doon. Kasi alam ko na kahit ano pang mangyari, kahit manalo ang Morocco, magugulo pa rin ang Pransya at nagkakagulo na nga ngayon. At nagkakagulo rin sa London. Nagkakagulo rin sa The Hague. Nagkakagulo rin sa Netherlands at iba pang lungsod sa Europa. Maraming kaguluhan ang sumisiklab sa maraming bansa sa Europa, pero kahit paano, may isang magandang resultang nakuha tayo roon. Tinalo at pinalabas ng Pransya ang Morocco. Napanood ko pa ang isang video na may woke na baliw na nagsasabing wala ng Asian o African team na natira at racist daw ang FIFA. At hindi ko alam kung totoo, pero sana nga totoo. Gusto ko lahat sila ay ganoon. Durugin sila. Ako na lang ang kailangan maka-score ng goal na ito. Kung sumasakay ka ng bus papuntang trabaho, mabilis itong naipon.
Sa 6 na buwan, makakatipid ka ng 24 na oras na hindi ginugol sa bus. Pagdating ng isang taon, nakatipid ka na ng mahigit 2 araw ng oras sa pagko-commute. Ibig sabihin nito, makakasalo mo ang pamilya mo sa almusal. Ibig sabihin, may oras kang makipagtalo tungkol sa mga tawag na bola at strike sa laro ng mga anak mo sa Little League. Ibig sabihin, makakauwi ka para sa oras ng pagtulog. Ibig sabihin, makakasanayon ka pa sa mga kaibigan mo na nadaya ang Egypt kahapon. Nadayang Egypt kahapon, kailangan pang banggitin pa. Bakit? Bakit? Anong pakialam mo sa Egypt? Anong laban mo sa Argentina? Alam mo kung bakit? Dapat nating palakasin ang kahit anong anti-Israel o anti-Hudyo na teoryang konspirasyon. Lalo na kung ang mga kapwa-Muslim natin ang nabibiktima. Ulitin ko, lalo na kung ang mga kapwa-Muslim natin ang sangkot dyan. Ibig sabihin nito na ibabalik ang oras sa mga taga New York na laging kapos sa panahon. At habang ginagawa natin ito, lahat tayo ay naiwan para maabot ko ang layuning ito. Maganda yan. Mga mahal kong syonista, kung nagawa ninyo to, magaling. Mas lalo pa kayong lumakas. Mahal kong Israel, ipagpatuloy ninyo lang. Ipagpatuloy ninyo lang. Patuloy ninyong inisin sila. Patuloy lang sa paggastos ng mga shekel. Ipagpatuloy ninyo lang. Mahal ko kayo. Huwag kayong titigil. Makisali kayo sa bawat sabuatan. Pwede na rin naman. Tingnan ninyo, inaakusahan naman kayo sa lahat ng bagay. Kaya gawin na lang ninyo. Narinig ko na ito mula nang magsimula ang digmaan sa Gaza. Wala nang sumiklab ang digmaan sa Gaza. Naririnig ko na lahat daw ng mga Hudyo ay nagbabayad ng 7,000. 7,000 kada tao, kung ano-ano pa. Hindi ako tumanggap ng pera mula sa kahit sinong Hudyo o Zionist. Wala ni isang lumapit sa akin. Ginagawa ko ito ng libre at tumigil na rin akong magsalita tungkol dito. Umaasang may lalapit sa akin. Baka sabihin nila, "Uy, meron ako." Nilapitan ako ng pro-Ukrainian accounts dahil sobrang pro-Ukraine ako. Slava Ukraine. At masaya ako sa magandang kalagayan ng mga Ukrainian. At yung siraulong autoritaryan diktador na si Putin, alam mo yon, nauubusan na siya ng mga opsyon. At hulaan mo, magsisimula na naman siya magbanta ng digmaang nuklear. Tuwing nangyayari yon, hindi ko na mabilang. Sa tingin ko, hindi bababa sa 2 beses na siyang nagbanta ng digmaang nuklear. At natakot si Trump? Nataranta siya sa mga banta na yon. Pero umasa akong hindi na siya muling matakot sa mga walang kwentang pananakot ni Putin tungkol sa nuklear. May ilang pro-Ukrainian accounts na lumapit para gumawa ako ng videos tungkol sa Ukraine. Pero okay lang naman. Gumawa ako na ilang video, pero hindi sila nag-click dahil parang hindi interesado ang mga viewers ko sa Ukraine. Pero hindi ako nilapitan ng mga Zionista o mga Hudyo. Hindi naman talaga. Kahit dati, di ko sila pinagtanggol. Tungkol sa conspiracy theory, magbabayad ka ng 7,000. Hindi na, ayos lang. Di ko kailangan. Nagbibiro lang ako. Hindi ko kailangan ng pera dahil kapag tumanggap ka ng pera mula kanino man, hindi naman nila ako bibigyan ng pera. Kapag tumanggap ka ng pera, kailangan mong sumunod sa kanila at nawawala ang kalayaan mo. Puro kalokohan lang yan. Tingnan mo itong analistang Ehipsyo at pakinggan ang conspiracy theory niya. Si Mohamed Noor, na nagre-react sa pagkatalo ng Egypt kontra Argentina sa FIFA World Cup, ay inakusahan ng FIFA at Israel na pumigil sa panalo ng Egypt. Sige, magdiwang tayo at namnamin ang luha niya. Resulta, Ito ang natural na resulta ng bulok na sistema na kontrolado ng mga Hudyo at mga Zionista. Ngayon naglalaro ang Ehipto laban sa Argentina, pati na rin ang FIFA at Israel. May mga kakaibang nangyari sa laban. May itinakdang hangganan para sa Ehipto na bawal lampasan. Bakit hindi mo ito nilampasan? Hindi pinayagan ng bandila ng Palestina. Anong koneksyon yan sa pag-score ninyo ng mga goal, mga tanga? Magaling, FIFA. Kung ginawa mo yan, ang coach ng Egypt na si Hossam Hassan ay lalabas sa field habang pinapanood at sinusundan ng 7 bilyong tao ang World Cup. Hindi nila hahayaang mangyari ito. Ang Argentine, pambansang koponan ng Argentina, ay parang koponan ng Israel, napakahusay. Magaling Argentina, lalo kitang minahal. Ang presidenteng Argentina raw ang pinakamatalik na kaibigan ni Netanyahu sa mga presidente at isa sa mga pinakadakila, kung totoo. Kasi alam mo, kailangan nating mag-ingat sa lahat ng sinasabi ng mga taong ito dahil, alam mo, kapag nanahimik ka lang at wala kang sinasabi tungkol sa Palestina, sasabihin lang nila na hawak ka ng mga Israeli. Kaya hindi ko alam. Hindi ko alam kung totoo ang alinman doon, pero kung totoo man, hindi ko nakikita na masama yon. Hindi ko alam kung anong masama doon. Oh, magaling si Malay at Mel. Gusto ko pa rin siya.
Si Messi ilang beses na bumisita sa Israel at nagsuot ng skull cap. Maganda, bakit hindi? At nagpunta pa siya para magdasal sa Wailing Wall. Nakipagkita siya kina Benjamin at Sara Netanyahu. Magaling, Messi. Kaibigan niya si Yair Netanyahu na nagdala sa kanya sa Amerika para maglaro sa Inter Miami. Sige, at kilala naman ang relasyon ni na Messi at ng Argentina sa Israel. Sige, natutuwa kami na narating na namin ang yugtong ito. Sige. Si Messi, ang GOAT, umalis ng pitch na umiiyak matapos talunin ang pambansang koponan ng Ehipto. Magaling, natalo kayo. Mga talunan. Wasak kayo. Wasak kayo kahit saan. Walang kakampi mong lalabas para tumulong. Wasak Gaza, Lebanon, Iran. Wasak ang FIFA World Cup. Subukan mo Ehipto na atakihin ang Israel na di mo rin gagawin. Alam naming galit ka sa Israel, pero alam mo na ang lugar mo dahil alam mo na ang naging kapalit ng pakikialam noon. Naglaro kami na parang mga lalaki, parang bayane. Hindi kayo ganon, mga duwag at wasak kayo. Kayo pa ang napahiya, sila ang nangungguna. 2-0 na sila sa ika-80 minuto o parang ganoon. Tapos, biglang bumawi ang Israel. Ay, sorry, ang Argentina pala ang bumawi at sunod-sunod ang puntos. Bang! Ibig kong sabihin, ibang sinabi ng FIFA at referee. Hindi namin nalampasan ang mga sitwasyong ito. Ang ganda. Mahal ko kayo mga kaibigan. Mahal ko kayo sa pagbibibay sa amin ng libreng kaligayahan na ito. Tuwang-tuwa ako sa kanilang mga luha. Ang ganda.